Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Manila Times. Published ngayon, August 14, sinulat ni Catherine S. Valente. Tungkol po ito sa pahayag ni Jose Claire Castro na para bagang sinisisi na si BP Sara kung bakit siya nasampahan ng impeachment case. Ito. Title, Malacanang, BP Sara could have avoided impeachment complaint. Malacanang said an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte could have been avoided if she had responded promptly to allegations of her office misuse of confidential funds. Palace Press Officer Claire Castro issued the statement after Duterte announced she would answer the allegations in a proper forum. She should have done earlier. It should have been cleared at the COA level when the audit observation memorandum was issued, and before the notice of disallowance, it should have been clearly explained. This would not have resulted in impeachment proceedings if her explanation had been clear, including the explanation from her personnel, particularly lawyer Zulieca Lopez, who seemed to have no knowledge of how she used her confidential funds. Okay, so nagmamagaling, nagmamalinis. Ito ang aking opinion. Itong impeachment case na naisampa kay BP Sara is politically motivated. Yun ang aking pananaw. Kahit anong explanation pa dyan, hindi yan magsisilbi, lalo na nung iniimbestiga siya sa House, yung Committee on Good Government, ni Congressman Chua. There's no use of explaining dahil naka-made up na ang narrative na gagamitin ang impeachment complaint na ito para matanggal si BP Sara sa political equation kasi mayroong nagplaplano na magtakbong presidente sa 2028 hindi niya kayang talunin si BP Sara. Yan ang aking pananaw. Kaya itong sinasabi na it could have been avoided, I'm sorry, I disagree. Kahit anong paliwanag. Okay. Nakagamit kami, yung unit ko, ng confidential intelligence funds. Nung ako, hindi ko na pinapakialaman ang aking intelligence officer. Kung ano yung natatanggap niya, bahala na siya. Kasi intelligence nga, confidential. May isang senior officer din ako, nag-brigade commander. Ganon din ang sabi niya. Basta intelligence funds, bahala ang intelligence officer. Wala nang accounting sa amin kasi nga, yung mga magaling yung intelligence officer ko nung nag-battalion commander ako. Ang galing niyang nagtanim ng mga agents sa loob ng armadong kilusan ng NPA. Binabayaran niya yun. Kaya lang, pangalan, hindi ko alam. Silang dalawa lang nakakaalam. Binabayaran niya. So, dapat maprotektahan ang pangalan ng mga agents dahil delikado ang buhay nila. Natutuwa ako nung, ulitin ko, battalion commander ako, yung intelligence officer ko, nakapagtanim siya ng agent sa headquarters mismo ng regional party committee ng mga NPA. Siya pa yung in charge sa radyo. So alam niya lahat ang pangyayari. Kaya
pag alam niya ng may atakihin ng mga NP ang mga police station o ano, nalalaman namin eh. So naipipidback. Sir, nagsabi na yung agent ko, itong istasyon na ito ng pulis, atakihin. Winawarningan namin yung mga pulis. Naghanda sila. Pagdating ng atake, talong-talo ang mga NP dahil nakahanda yung mga pulis na atakin o kay mga detachment na nakahanda. Ganun po ang trabaho ng intelligence. Wala hindi nila naintindihan eh. Napakaliit yung kini-question, accountability. Yung nag-imbestiga, Congressman Joel Chua, Committee on Good Government Kunuhay. Anong nangyari sa kanyang mga proyekto sa distrito nyo sa Manila? Di ba pinagiba ni Mayor Moreno? Nagtayo ng mga barangay hall, walang permit. Iyon ba yung good government and accountability? Kaya kalukuhan ito. Ano ngayon ang nangyayari sa administrasyong ito? Billions of pesos, kwarta, pera ng taong bayan na lustay sa mga flood control projects na ipinagmamalaki kuno ng Pangulo. Yun ba accountability? Mabuti ngayon, pinapaimbestigahan kunuhay, but as of now, sino ang mag-imbestiga? Mag 3 weeks na after SONA. Wala pang klaro, puros lang mga kontraktor. Kaya ang panawagan is totohanan ng imbestigahan kung gusto nyo ng accountability. Hindi si BP Sara lang ang inyong tinatarget na accountability kunuhay. Yes, I believe. Nako. May nakausap akong active military officer, isang colonel. Kilala niya yung security officer ni BP Sara. At nakahandang mag-testify kung matuloy ang impeachment trial. Nako, madadamay ang talagang pasabog. Hindi takot yung humawak ng intelligence fund ni BP Sara. Hindi sila takot. Kasi I tell you, there will be bloodbath pag matuloy ang ano. So, pabayaan na lang natin si Auntie Claire kung yun ang paliwanag niya na it could have been avoided. Never. It could never have been avoided. Tuloy-tuloy yan. Kaya hindi sila titigil hanggat hindi nila matanggal si BP Sara. Kasi nga, yung bagong labas na survey, nangunguna, layo. Sa WR numero nga survey, 31% si BP Sara. Romualdez, ilan? 0.7%. Hontiveros, 1.4%. Paano nila tatalunin si BP Sara? Sa 2028 na ambisyon nila. Kaya nga, impeachment talaga the only way na matalo nila si BP Sara. But sorry na lang, hindi nyo matanggal si BP Sara. Ang sabi ni Senator Marcoleta, lintik lang ang walang ganti. Umanda na kayo, hindi nyo matatanggal si BP Sara. Dahil kahit next year, magsampa ulit sila. Gusto nilang tanggalin si SP Escudero. Never nilang matanggal si SP Escudero. Habang nandyan si SP Escudero, hindi nila madidiktahan ang Senado. Kaya good luck na lang sa inyong hangarin sa 2028. Galingan nyo. Talunin nyo si BP Sara sa isang fair and square nga eleksyon. At kung manalo kayo, then karapat dapat kayo maging presidente sa ating bansa. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. As of now, meron na tayong 25 farmers na natulungan. Sobra 12,000 seedlings na ng kape ang kanilang naitanim. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa akong ayaan nga balo, so gitagaan ni siya og ipatanom sa iya nga kape, gitabangan siya. So mao na ni ang iyang area nga katamnan og kape nga 300 ka punuan. So kining among natabangan na sa kape 20,000
na ni kapamilya ang nananom og kape, ug ang natanom mo na nga kape 12,105 na kasidling. So daghan na gyud. So mao na ni ilang gitanam nga kape. So mao na ni si Junel og Miko ang nagtabang sa pagtanom sa kape. So daan purburais ang yuta kay daan man siya daro man ni. Mukid kaayo nga yuta og daan pod hinlo. Kayo nagatag-og kape. Oo. Nakatanong nako karon. Oo. Sa Ginoo salamat. Mm.